Narinig mo na ba yung AI talks? Oo, maganda yan. Si Voice Master and AI Expert. Narinig ko sa radio, AI talks with the voice master. Anak, lakasan mo nga yung radio. Ano raw? AI talks? Ano yun? Oy, Mare. Narinig mo na? May AI talks daw sa Radyo Pilipinas. Narinig nyo ba ang AI talks with the voice master? Sis, nakita mo sa feed, AI talks with the voice master live sa Radyo Pilipinas. Talaga? Wala naman akong alam tungkol sa AI na yan. Ako rin eh. Ano ba yung AI talks na yan? Pakinig na ng AI Talks with the Voice Master tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day mga ka-AI! Mabuhay! Welcome sa isa na namang exciting na episode ng AI Talks with the Voice Master, kung saan tayo'y nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng teknolohiya, ng tao, at ng talento na nagbibigay buhay sa mundo. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, ang Voice Master ng Pilipinas, isang boses na hindi lang nagsasalita kundi nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa gitna ng mabilis na pagbabago ng artificial intelligence. Ngayon, bakit mahalaga ang matuto tayo ng AI hanggang maaga pa? Simple lang mga kaibigan, mga ka-AI. Ang AI ay hindi na distanteng alaala sa sci-fi movies. Ito na ang kasalukuyan at kung hindi tayo mag-a-adapt ngayon, baka mapag-iwanan tayo sa kinabukasan na naghihintay na. Isipin nyo nung electricity pa lang, 46 years ang lumipas bago ito umabot sa 1/4 ng mga tahanan sa Amerika. Ang internet, 7 taon lang. Pero ang ChatGPT, 5 araw lang. Mabilis na mabilis ang pagbabago at bawat araw na hindi natin natututunan kung paano gamitin ito, mas lumalaki ang panganib na mawala ang trabaho natin sa mga algorithm na hindi natin nakikita. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ng isang napakainit na reality check. Kung wala ka ng trabahong to pagsapit ng 2030, nako, lagot ka. Hindi ito para takutin kayo ha. Ito ay para magbigay ng liwanag para maintindihan natin na ang pag-aaral ng AI ngayon ay hindi option, kundi kinakailangan para hindi tayo maging dinosaur sa panahon ng meteor. Ha? Kaya manatili kayo hanggang dulo kasi may mga tips at playbook ako na makakatulong sa inyo para hindi lang makaligtas, kundi umunlad pa. Kaya, tara na! Simulan na natin! Bang! This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ayan, alam nyo ba mga ka-AI? Ngayon na mas maraming tao ang nakikipag-usap sa AI kaysa sa doktor, abogado o therapist nila, at bawat araw na buwan, dumodoble ang bilang ng mga gumagamit nito na walang katulad, no? Ito yung bagong meteor sa ating panahon, pare.
mga ka-AI. Noong araw, ang mga dinosaur ang nawala dahil hindi sila nag-adapt. Ngayon, ang mga trabahong hindi marunong mag-evolve ang susunod. Tingnan nyo ha. Libo-libong kumpanya na ang gumagamit ng AI para palitan ang tao. Sa manufacturing, bawas na ng 78,000 trabaho ngayong taon pa lang ha. Sa finance, 18,000 na rin. At sa oil industry, plano na magbawas ng 25% ng workforce bago mag-2026. Malapit na yon. Ayon nga sa Goldman Sachs, mahigit 300 million trabaho ang mawawala sa buong mundo bago mag-2030. Mas marami pa yon kaysa sa populasyon ng Amerika. Pero teka, hindi to puro masama ha. Bawat krisis may oportunidad. Ang tanong, ikaw ba ang mawawala o ikaw ang lalago? Simple ang AI test na dapat ninyong sagutin. Okay? Kaya bang gawin ng AI ang trabaho mo? Mas mabilis, mas mura at mas epektibo kaysa sa'yo? Kung oo, nako, lagot ka na. Hindi na importante kung ilang taong kang nag-aral o kung gaano karaming certificate meron ka. Wala nang kwenta yung mga certificate na yan. Kung pattern-based o paulit-ulit, kaya ng algorithm yan. Tignan mo ha, AI na ang nag-a-account, nagre-review ng legal documents, nag-handle ng customer service at nagmamanage ng projects. Isang click mo lang, tick! Gawa na ang report na dati ay ilang araw pa ang ginagawa ng tao yan, no? Kaya kailangan natin ng AI adaptability. Hindi dapat matakot kundi matuto mag-utilize. Hindi pwedeng maging matigas ang ulo na sa bagong teknolohiya kasi baka bukas ikaw na ang luma. At para maunawaan natin ito, magkukwento ako ng dalawang kumpanya na nagbigay lesson sa akin. Ano yon? Una, ano yung Kodak, tama, camera. At Adobe. Wow. Yan yung ginagamit natin, parang Photoshop, Adobe Audition, Premiere, di ba? Kung titignan mo, parang sila yung mananatili eh. Una, Kodak. Alam niyo ba na sila ang unang gumawa ng digital camera noong 1975? Oo, tama. Isa sa kanilang engineer ang nag-invent niya, nag-invento niyan. Pero nung ipakita niya sa mga boss, tinawanan lang siya. Sabi mo na, huwag mo ipakita yan, baka masira ang negosyo natin sa film. Yun nga. Sa halip na yakapin ang future, nilibing nila ito. At noong 2012, ano nangyari? Bankrupt na sila! Sobrang sakit, di ba? Kontrolado nila ang 90% ng film market noon. 140,000 employees valued sa 28 billion noong 1996. Pero dahil sa pagiging short-sighted, nawala lahat. Samantalang si Adobe, total opposite. Nung dumating ang AI, hindi sila tumakbo, hindi sila natakot. Abay, niyakap nila ito. Nilagay nila ang AI sa Photoshop at Illustrator tulad ng Firefly tool. Ngayon, habang ang iba natatakot sa AI-generated art, si Adobe ang kumikita ng bilyones. Ang stock nila 5 beses na lumaki mula 2020 ha. Ang lesson, kung hindi mo sisirain ang luma mong paraan, gagawa ng iba o gagawa ang iba ng ganyan o AI para sa'yo. At ito ang dapat nating iwasan. Maghintay hanggang 2030. Ang unang alon ng AI ay dumating na. Retail, hospitality, manufacturing, oil, finance. Sa US, 350,000 cashiers na ang nawalan ng trabaho mula 2020 dahil sa self-checkout at AI systems. Sa fast food tulad ng Wendy's, AI na ang nag-handle ng 86% ng orders. McKinsey ang nagsabi niya na halos 1/3 ng US workers ang kailangan mag-switch ng occupation by 2030. Kaya ngayon pa lang, magplano ka na kapatid, ka-bosses, ka-AI. Ayan. Bakit ganito? Kasi ang AI ay master ng pattern recognition. Kung paulit-ulit ang gawain tulad ng cashier, data entry, call center, accounting, kaya niyang gayahin lahat yan, mas mabilis pa at mas tama, mas tumpak. Ito, tingnan nyo si Elon Musk sa Tesla. Hindi na sila gumagamit ng laser sensors. Camera at AI lang para makita ang daan, kotse at tao. Billions of miles ang data na ginagamit nila para i-train ang systems nila. Alam nyo ba yon? Kung kaya ng AI mag-drive ng 100 kilometers per hour, ano pa kaya ang desk job mo?
Truck drivers, journalists, lawyers, middle managers, lahat kayo vulnerable. Kahit kami mga voice talent, wala nang trabaho. Mga voice-over talent, tapos na ang karir. Autonomous trucks na dumarating, AI articles na sumasabog, legal research na automated, at ang data, lahat ng ginagawa natin. Tulad ng tweets, email, transactions, ginagamit yan para i-train ng AI. Ayaw mo man o gusto mo. Kaya kung pattern ng trabaho mo, AI ang papalit. Pero bago kayo ma-depress, huminga muna kayo. Hindi ito ang end of the world. Ito ay bagong chapter. Noong 1800s, tignan niya, may knocker-uppers. Mga tao na kumakatok sa bintana para gisingan ka. Nawala yan nung nagkaroon ng alarm clock. Mga ice cutters naman nung wala pang ref. Naghahatid ng yelo mula sa ilog. Refrigerator, goodbye. Diba? Industrial Revolution. Handloom weavers na nawala. Pero lumitaw ang factories nung shipping global trade. Electricity lamp lighters out. Pero electricians, radio operators, tech sector come in. Ito ang creative distraction. May nawawala, may lumalabas na maganda. Ngayon, ang AI ang driver niyan. O ngayon, paano maging future-proof? Ito, bigyan ko yan ng mga opportunities. So, ano ang mga bagong trabaho na darating? Una, AI builders at architect. Demand para sa machine learning specialist ay tumaas ng 75% mula 2020. Alam niyo ba ako, isa sa mga trabaho ko, kwento ko mamaya. Ito, hindi kailangan ng PhD. Prompt engineers na mga taong marunong mag-command sa AI para sa best output. Sa game development man o design, AI ang nagpapabilis pero tao pa rin ang nag-fill ng gaps. Pangalawa, cybersecurity at AI safety. $200 billion ang spending by 2030 para labanan ng AI hacks at deepfakes. Kailangan ng tao para i-align ang AI na hindi maging slave master. Pangatlo, energy at clean tech. Wind turbine technicians growth 45% this decade. Solar, nuclear, grid optimization, AI ang tutulong pero tao ang mag-i-install at mag-maintain. Healthcare at biotech din. AI ang nagkakat ng drug discovery mula 6 years to 18 months. No? Remote surgeries na, new jobs sa longevity research. At entrepreneurs na gumagamit ng AI, solopreneurs na gumagawa ng agencies with just tools like Jasper, earning 40% more sa Upwork. Skilled trades tulad ng electricians, mechanics, mental health counselors, robotic engineers, farmers with AI hardware, creative arts din, performers, artists na may proof of humanity para sa niche audience. Ang key ang key sectors na mag-e-expand dahil sa AI o kung saan kailangan ng empathy, trust at dexterity. At ayon sa PwC, AI exposed sectors ay 3 times revenue growth, 56% wage premium. Wow. Alam niyo itong mga pinagsasabi ko? Grabe. Kung hindi tayo ready bilang mga tao, lalo na itong gobyerno natin, alam niyo kawawa tayo. No? Mapag-iiwanan talaga tayo. Lalong-lalo na ng mga bansang may mga data centers. Kasi tayo wala tayong data centers sa Pilipinas. Kung meron man, sobrang liit lang ang capacity niya, no? At mga private sector lang din ang nakikinabang, hindi public. So ito yung survival playbook natin. Ngayon, ito ang Voice Master AI survival playbook para sa inyo. Una, i-audit ang trabaho mo. Paulit-ulit ba yan? Kung oo, mag-upskill na sa AI tools. Alam nyo, ngayon, kagagamit ko lang ng kasi dito sa Pilipinas, wala pa yung Sora 2. Pero ako meron na. At kung gusto niyo magkaroon ng Sora 2, I can give you, may code ako kasi hindi siya pwedeng gamitin kung walang code. At hindi rin pwede sa Pilipinas. So, kailangan nyo ng VPN na nasa Amerika yung VPN mo para magamit mo yung Sora 2. Alam nyo yung mga tatamaan trabaho nito, napakarami. Una-una, writer. Pangalawa, mga direktor. Pangatlo, artista. Mga cameraman. Kasi
sobrang pagaling na ng pagaling ngayon ng mga video eh. Like itong AI Talks, lahat tong napapanood nyo dito, karamihan, almost all, AI generated po yan. So wala kaming kasalanan dyan dahil kami ang gumagamit. Sabi nga, hindi ka mawawalan ng trabaho sa AI dahil ang AI naman, hindi naman tao yan eh. Mawawalan ka ng trabaho dun sa mga taong gumagamit ng AI. Okay? So, dito sa AI Talks, magtulungan tayo ha. Okay? So, yung gawin mo, mag-enroll ka sa course. Soon, magkakaroon pala ako ng AI Mastery Program. Mag-master ka lang ng one tool, no? Move early para ma-unlock ang early adopter advantage mo. Tulad ko, alam niyo ba 2010 pa lang, nag-AI na ako. Nag-exist na yung mga Jasper AI. Naintindihan ko na yan. Tapos, yung mga AI noon, yung mga... Kasi na-invite ako noon na mag-voice sa AI. Ang problema ko noon, oras ko, no? So, binigay ko siya sa ibang tao. Malaki din yung bayad doon. Kaya lang, during that time, di ko feel yung AI. Yung parang pumunta sa kanto. Narito na kami. Yung tonal ba? May, kumbaga parang sing-song pattern. Ngayon, because of my work with 11 Labs, sobrang gumaling ang Filipino AI. O kung gusto mo ng ng libreng credits, subscribe ka lang sa AI Talks with the Voice Master. Ang dami kong pinamimigay ng mga libre diyan, ng mga 'di ba, mga opportunities din. All right? So, pangalawa, we must build wealth. Hindi lang pang survive to May 3 pillars. Maging builder, gumawa ng negosyo with AI leverage tulad ng AI startups na 100 ARR in 2 to 3 years. Side hustles for cash flow, freelance with AI, outproduce teams at own assets, invest sa S&P 500. 6.5% annual return above inflation. Ayan. At ang compound interest ng 8 Wonder, yung compound interest, ang 8 Wonder. Huwag hayaang nakawin ng inflation ng pera mo. Alam nyo, pag sinabi mo inflation, yung pera mo ngayon, pag dating na 5 taon, wala nang halaga yan. Totoo yun. Parang yung binili kong bahay, no? Nabili ko lang siya noon for 6 million. Ngayon, dahil sa inflation, 30 million na siya. Ganon kalaki yung diferensya, no? Yan, okay. Pangatlo, unahin ang pagiging tao. Ito yung hindi kaya ng AI. Empathy, creativity, at connection. Yan ang yung connection, no? Katulad yan, connection natin. Yan ang AI proof. Kahit gaano kagaling ang AI, hindi pa rin matatalo ang puso nating mga tao. Ayan. So, itong mga pinag-uusapan natin, mabilis na to, kaya ako, ginagawa ko to as a volunteer. Maraming salamat nga pala sa Radyo Pilipinas sa pagbibigay ninyo ng oportunidad na makarating ang AI sa bawat Pilipino. Baka hindi po ito katapusan ng tao, no? Ito ay evolution ng pagiging tao. Hindi ang pinakamalakas o pinakamatalino ang mananatili, kundi ang pinaka-adaptable. Kaya ngayon pa lang, audit your skills, adapt to change, build something new, and own your own future, or own your future. Yan, habang natatakot ang iba sa bagyo ng AI, nakatatapos nga lang pala ng bagyo talaga at ng lindol sa Cebu. Tayo ay mga malikhaing Pilipino. Alam nyo, ito, isa rin sa mga issue ko ngayon, no? Masyado nagfo-focus ang ilang sektor at ilang departamento ng gobyerno sa mga, alam mo yun, sa mga repetitive work like animation, gaming. Nagpa-fund pa dyan. Parang sayang yung pera, no? Dapat mag-focus na lang sa AI development. Kasi, imagine mo yung animator, bago niya magawa ang 1 minute, baka 1 buwan yan. Samantalang AI, 1 second, 1 minute, kaya yan. Yung 1 minute, kaya gawin ng in 1 minute o hanggang 5 minutes na dapat ginagawa sa 1 buwan. No? So mamaya makakasama natin ang mga iba't ibang mga guest natin dito sa AI Talks with the Voice Master, AI and Personal. Yan. Kasama natin, syempre,
ang mother of e-commerce law sa Pilipinas, Miss Janet Toral. Makakasama natin siya at na-interview natin siya. At syempre, ang kauna-unahang mga AI reporters na si Ira at si Ivan, makakasama din natin. At marami pa tayong mga AI 101 na matututunan natin, no? So, magbabalik po tayo. Panoorin natin ang mga susunod mga segment dito lang po sa The AI Talks with the Voice Master. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day! Mabuhay! Welcome to AI 101 with the Voice Master. Today, let's talk about one of the biggest fears in the workplace. Papalitan ba tayo ng AI? Let's be real, maraming kabado ngayon, lalo na yung mga empleyadong biglang natanggal dahil sa company restructuring, cost optimization, o digital transformation. Pero sa likod ng mga magagandang salitang yan, isang simpleng katotohanan ang nangyayari. AI is here and it's shaking things up, mo. Microsoft, Intel, pati malalaking IT companies sa India, nagbawas ng libo-libong empleyado. Ayon sa Goldman Sachs, hanggang 300 million jobs ang pwedeng mapalitan ng AI bago mag-2030. That's 18% ng global workforce. Pero teka, bago ka kabahan, tandaan mo, AI might replace some tasks but never your purpose. Ang kakayahan ng AI is fast, efficient, and never gets tired. Kaya nitong mag-analyze ng data, mag-translate ng languages, at mag-recognize ng patterns ng mas mabilis kaysa tao. Kung trabaho mo ay paulit-ulit, predictable, at may malinaw na rules, delikado ka talaga. Pero kasi para sa AI, laro lang yan ng logic at pattern recognition. Pero hindi lahat ng trabaho ay tungkol sa logic. May mga bagay na kahit gaano pa katalino ang makina, hindi niya kayang kopyahin. Emosyon, empathy, at creativity. Jobs like teaching, counseling, art, and storytelling, these are fueled by heart, not just code. AI can process, but it can feel. AI can mimic, but it can't truly imagine. AI can replicate, but it can't care. Alin ang mga delikadong trabaho? Noon, machines replace physical labor. Ngayon, AI is starting to replace mental labor. Accounting, law, engineering, even writing. Dating untouchable. Ngayon, binabago na rin ng AI. Chatbots are taking over customer service. Self-driving trucks are changing logistics at basic coding, data entry at admin work. Kaya na ng AI gawin yan in seconds. Pero may mga trabahong matatag pa rin. Yung may puso at totoong pakikipag-ugnayan sa tao. Childcare, teaching, nursing, therapy, these need empathy and a human touch. Ang bagong trabaho sa panahon ng AI pero hindi puro malas ang dala ng AI. AI also creates new roles. AI engineers, prompt designers, data ethicists, voice dataset creators, and AI managers. Mga trabaho na dati hindi natin alam, pero ngayon milyon-milyon na ang demand. Ang tanong, handa ka ba? Paano ka magiging future-proof? Simple lang, adapt. Don't resist. Kung lalabanan mo ang AI, talo ka. Pero kung gagamitin mo ito, panalo ka. Unang hakbang, alamin kung ano ang kaya at hindi kayang gawin ng AI. Pangalawa, gamitin ito sa mga paulit-ulit mong gawain para mas ma-focus mo ang sarili mo sa creativity. Hayaan mong AI ang gumawa ng boring at ikaw ang gumawa ng meaningful. Mag-practice gumamit ng AI tools, image generators, voice clones, video creators, text assistants. At kung gusto mong tumibay ang karir mo, magpa-certify sa AI skills. Hindi mo kailangang maging programmer. Kailangan mo lang maging AI literate. Ang mensahe ko sa iyo, huwag kang matakot. AI isn't a monster. It's a powerful tool. Ang tunay na delikado ay yung mga taong ayaw matuto. Remember this, AI won't replace you, but someone who knows how to use AI will. Sa huli, tandaan mo, ang pinaka-importanting intelligence ay hindi artificial, kundi authentic. Yung galing sa puso, may values at malasakit sa kapwa. Ako si Pocholo, the Voice Master Gonzales, at ito ang AI 101. Pinapatunayan natin na ang kinabukasan hindi dapat katakutan, kundi paghandaan. Stay curious, stay creative, and stay human. Dahil sa panahon ng AI, ang may puso, siya ang tunay na panalo. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.